Isang mainit na hapon sa tahimik na baryo. Isang kaawa-awang babae ang nakarinig ng sigaw ng isang sanggol na nahulog sa malalim na balon. Walang pag-alinlangan, tumalon siya sa kadiliman. Walang iniisip kundi ang buhay ng bata. Hindi niya alam na anak pala ito ng isang bilyonaryong matagal nang nawala sa mundo. Ang nangyari pagkatapos ay hindi lamang magpapabago sa kanyang buhay, kundi magiging inspirasyon sa buong bayan, puno ng luha, sakripisyo, at hindi inaasahang pag-asa. Sa isang malayong baryo sa probinsya ng Bulacan, kung saan ang mga bukid ay parang walang katapusang karpet na berde, at ang hangin ay puno ng amoy ng sariwang palay, may isang babaeng nagngangalang Maria. Siya ay 35 taong gulang, payat na payat dahil sa hirap ng buhay, at ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng pagdurusa na parang mga sugat na hindi naghihilom. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo, madalas na nakatali lamang sa isang simpleng kali. At ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na kalungkutan na hindi nawawala kahit sa mga sandali ng katahimikan. Si Maria ay isang magsasaka, nag-aararo ng bukid ng iba para sa maliit na sahod, at minsan ay naglalabada para sa mga kapitbahay. Wala siyang asawa, wala ring anak. Ang kanyang pamilya ay matagal nang nawala sa isang malaking baha na kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang at kapatid nang siya ay dalaga pa lamang. Mula noon, ang baryo ang naging mundo niya. Mga simpleng tao, simpleng buhay, ngunit puno ng hirap at sakit na hindi niya masabi kahit kanino. Araw-araw, si Maria ay gumigising sa madaling araw, naghahanda ng kanyang baon na kanin at asin, at naglalakad ng ilang kilometro patungo sa bukid. Ang kanyang maliit na bahay kubo ay gawa sa kawayan at nipa, na madalas ay tumutulo sa tuwing umuulan, at ang kanyang mga gamit ay konti lamang. Isang lumang radyo, ilang damit na gulagulanit, at isang krus na nakasabit sa dingding na nagbibigay sa kanya ng lakas sa mga gabi ng kalungkutan. Sa kabila ng lahat, si Maria ay kilala sa baryo bilang ang mabait na Maria. Palaging handang tumulong, kahit wala siyang maibigay kundi ang kanyang oras at lakas. Siya ay nagbibigay ng tubig sa mga matatanda, nag-alaga ng mga bata ng kapitbahay kapag abala ang mga magulang, at minsan ay nagbibigay pa ng kanyang baon sa mga gutom na aso sa daan. Ang kabutihan ay hindi nawawala, Maria. Madalas sabihin ng kanyang yumaong ina sa kanyang alaala. At iyon ang naging gabay niya sa buhay. Isang mainit na hapon, habang pauwi si Maria mula sa bukid, hawak ang kanyang araro at pawisan ang mukha. Narinig niya ang isang malakas na sigaw mula sa malayong bahagi ng baryo. Ito ay sigaw ng isang babae, puno ng kakot at desperasyon. Tulong! Ang bata! Nahulog sa balon. Si Maria ay tumakbo ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga paa ay lumilipad sa putik na daan, habang ang init ng araw ay parang sinusunog ang kanyang bala. Nang makarating siya sa lugar, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nakapalibo sa isang lumang balon. Malalim ito, mga 20 metro, at ang tubig sa ilalim ay madilim at mapangani. Sa gilid ay isang babaeng umiiyak, hawak ang dibdib niya. Anak ko, si baby ko. Nahulog siya habang naglalaro. Walang oras na natitira. Ang mga lalaki sa baryo ay naghahanap ng lubid. Ngunit alam ni Maria na huli na iyon. Ang sigaw ng sanggol mula sa ilalim ay mahina na, at ang tubig ay maaring lumunod sa kanya anumang oras. Walang iniisip kundi ang buhay ng bata. Si Maria ay lumapit sa gilid ng balon. Ako na, sigaw niya. Ang mga tao ay nagula. Maria, huwag. Mapanganib. Pero siya ay tumalon na. Ang kanyang katawan ay lumusob sa kadiliman. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha habang bumabagsak siya sa tubig na malamig at madilim. Sa ilalim ng balon, ang tubig ay hanggang baywang niya, at ang dilim ay halos hindi niya makita ang kanyang kamay. Narinig niya ang iyak ng sanggol, mahina at puno ng kakot. Ginamit niya ang kanyang mga kamay upang maghanap, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa lamig. Sa wakas, nahawakan niya ang maliit na katawan. Ang sanggol ay halos lumulunod na, ang kanyang mukha ay maputla. Hinawakan niya ito ng mahigpit, inilagay sa kanyang dibdib at sumigaw sa itaas. Lubid! Bilisan nyo! Ang mga tao ay naghagis ng lubid at dahan-dahan, habang ang kanyang mga braso ay nanghihina. Si Maria ay umakyat. Hawak ang sanggol na ngayon ay umiiyak ng malakas, buhay pa rin. Nang makalabas sila, ang buong baryo ay nagpalakpakan. Ngunit si Maria ay biglang nawalan ng malay. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat mula sa matutulis na bato sa dingding ng balon, at ang kanyang binti ay nasugatan ng malalim. Dinala siya sa maliit na klinik ng baryo, kung saan ang doktor ay nagbigay ng first aid.
Ang ina ng sanggol ay umiiyak na nagkasalamat. Yakap-yakap ang kanyang anak. Salamat, Maria. Iniligtas mo ang buhay niya. Pero si Maria, nang magising, ay ngumiti lamang ng mahina. Wala pong anuman. Basta buhay ang bata. Hindi niya alam na ang sanggol na iyon ay si Bobby Angelo, anak ng isang bilyonaryong nagngangalang Don Victor Ramirez. Si Don Victor ay isang matandang negosyante na may-ari ng malalaking pabrika sa Maynila. Ngunit matagal na siyang nawala sa publiko dahil sa isang malaking eskandalo sa kanyang pamilya. Ang kanyang asawa ay namatay sa panganganak, at ang kanyang tanging anak na si Angelo ay inilagay niya sa pangangalaga ng isang yaya sa baryo upang maprotektahan mula sa mga kaaway. Ang yaya ang umiyak na babae, si Aling Nora, na nagtrabaho para kay Don Victor ng lihim. Nang malaman ni Don Victor ang nangyari, mula sa kanyang mansyon sa Tagaytay, siya ay nagmadali papuntang baryo. Nakita niya si Maria sa klinik, nakahiga at mahina pa rin. Ang kanyang puso ay natunaw sa kwento ng kanyang katapangan. Ikaw ang nagligtas sa anak ko, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Si Maria ay nagulat, hindi niya inaasahan na ang simpleng gawa niya ay magdadala sa kanya ng ganitong pagkakataon. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang buhay ni Maria. Si Don Victor ay nagbigay ng tulong. Pinagamot niya ang mga sugat niya sa pinakamahusay na hospital sa Maynila at nag-alok pa ng trabaho sa kanyang kumpanya. Ngunit ang tunay na kwento ay nagsisimula pa lamang. May mga lihim sa pamilya ni Don Victor na maglalagay kay Maria sa panganib, at ang kanyang kabutihan ay susubukin ng higit pa. Isang mainit na hapon sa tahimik na baryo, isang kaawa-awang babae ang nakarinig ng malakas na sigaw ng isang sanggol na nahulog sa malalim na balon. Walang oras na natitira, kumalon siya sa kadiliman. Walang iniisip kundi ang buhay ng munting anghel. Hindi niya alam na anak pala ito ng isang bilyonaryong matagal nang nawala sa mundo. Ang nangyari pagkatapos ay hindi lamang magpapabago sa kanyang buhay, kundi magiging kwento ng tunay na kabutihan na magpapaiyak sa buong bayan, puno ng sakripisyo, pag-asa, at hindi inaasahang kagumpay. Sa isang malayong baryo sa Bulacan, kung saan ang mga bukid ay parang walang katapusang karpet ng berde, at ang hangin ay puno ng amoy ng sariwang palay na halos yakapin ang bawat hininga, may isang babaeng nagngangalang Maria. Siya ay 35 taong gulang, payat na payat dahil sa araw-araw na hirap, at ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng pagdurusa na parang mga sugat na hindi kailanman naghihilom. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo, madalas na nakatali lamang sa isang simpleng tali na gawa sa lumang tela, at ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na kalungkutan na hindi nawawala kahit sa mga sandali ng katahimikan. Si Maria ay walang asawa, walang anak. Ang kanyang pamilya ay matagal nang kinuha ng isang malakas na baha na kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang at kapatid nang siya ay dalaga pa lamang. Mula noon, ang baryo ang naging buong mundo niya. Mga simpleng tao na naghahati ng kanin at ulam. Mga kapitbahay na nagbibigay ng ngiti sa gitna ng kahiyapan. At isang buhay na puno ng pawis at sakripisyo ngunit walang reklamo. Araw-araw, gumigising si Maria sa unang sikat ng araw. Ang tunog ng mga tandang na parang alarm na hindi kailanman nagpapahinga. Naghahanda siya ng kanyang baon, kanin na may kaunting asin o minsan ay tuyo na natira mula sa nakaraang araw. At naglalakad ng ilang kilometro patungo sa bukid ng kapitbahay na nagpapasweldo sa kanya. Ang kanyang maliit na kubo ay gawa sa kawayan at nipa, na madalas ay tumutulo sa ulan, nagiging dahilan ng mga gabing walang tulog habang siya ay nagpupunas ng tubig sa sahi. Ang kanyang mga gamit ay konti lamang. Isang lumang radyo na nagpapatugtog ng mga awit ng pag-ibig na hindi niya naranasan, ilang damit na gula-gulanit na paulit-ulit na nilalabhan, at isang maliit na krus na nakasabit sa dingding na nagbibigay sa kanya ng lakas sa mga oras ng pag-iisa. Sa kabila ng lahat ng ito, si Maria ay kilala sa buong baryo bilang ang mabait na Maria. Palagi siyang handang tumulong, nagbibigay ng tubig sa mga matatanda na hirap ng mag-igib, nag-alaga ng mga bata ng kapitbahay kapag abala ang mga magulang sa trabaho, at minsan ay nagbibigay pa ng kanyang huling barya sa isang gutom na aso na gumagala sa daan. Ang kabutihan ay parang binhi, Maria. Itanim mo, at ito ay lalago. Madalas niyang alalahanin ang mga salita ng kanyang yumaong ina, na naging gabay niya sa gitna ng mga pagsubok. Isang mainit na hapon, habang pauwi si Maria mula sa bukid, hawak ang kanyang araro na mabigat sa kanyang balikat at ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo na parang luha ng araw. Bigla niyang narinig ang isang malakas na sigaw mula sa malayong bahagi ng baryo. Ito ay sigaw ng isang babae, puno ng kakot at desperasyon na parang sinaksak ang kanyang dibdib.
Tulong! Tulong po! Ang bata. Nahulog sa balon. Ang puso ni Maria ay tumibok ng mabilis. Ang kanyang mga paa ay kusang tumakbo sa putik na daan. Habang ang init ng araw ay sinusunog ang kanyang balat at ang alikabok ay lumilipad sa kanyang mukha. Nang makarating siya sa lugar, nakita niya ang isang grupo ng mga kapitbahay na nakapalibo sa isang lumang balon. Malalim ito, mga 20 metro. Ang dingding ay puno ng matutulis na bato. At ang tubig sa ilalim ay madilim at mapanganib. Parang bibig ng impyerno na handang lumunok ng buhay. Sa gilid ay isang babaeng umiiyak ng walang tigil. Hawak ang dibdib niya habang ang kanyang mga tuhod ay nangingini. Anak ko, si baby ko. Nahulog siya habang naglalaro malapit dito. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Walang oras na natitira. Ang mga lalaki sa baryo ay nagmamadaling naghahanap ng lubid sa kanilang mga kubo. Ang iba ay sumisigaw para sa tulong mula sa mas malayong bahagi. Ngunit alam ni Maria na huli na ang lahat ng iyon. Ang mahinang iyak ng sanggol mula sa ilalim ay parang huling hininga, at ang tubig ay maaring lumunod sa kanya anumang sandali. Ang kanyang isip ay puno ng mga alaala ng kanyang sariling pagkawala, ng mga taong nawala sa kanya nang walang tulong, at bigla, walang pag-aalinlangan, lumapit siya sa gilid ng balon. Ako na po. Ako ang pupunta, sigaw niya. Ang kanyang boses ay matatag kahit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga tao ay nagulat, ang ilang babae ay sumigaw. Maria, huwag. Mapanganib yan. Hintayin natin ang lubid. Ngunit si Maria ay tumalon na, ang kanyang katawan ay lumusob sa kadiliman. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha habang bumabagsak siya ng mabilis, at ang kanyang dibdib ay puno ng isang halo ng kakot at determinasyon. Sa ilalim ng balon, ang tubig ay malamig na parang yelo na yumayakap sa kanyang katawan hanggang baywang, at ang dilim ay halos hindi niya makita ang kanyang sariling mga daliri. Ang amoy ng lumot at lupa ay matapang, at ang mga bato sa dingding ay nagsugat sa kanyang mga braso, habang siya ay naghahana. Narinig niya ang iyak ng sanggol, mahina at puno ng sakit. Parang isang maliit na tinig na humihingi ng kulong sa gitna ng kawalan. Ginamit niya ang kanyang mga kamay upang maghanap ng mabilis. Ang kanyang hininga ay mabilis at mababaw, habang ang kubig ay umaalon sa kanyang paligid. Sa wakas, nahawakan niya ang maliit na katawan. Ang sanggol ay halos lumulunod na. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay nakapikit sa tako. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Inilagay sa kanyang dibdib tulad ng isang ina na nagpoprotekta sa kanyang anak. At sumigaw sa itaas ng buong lakas. Lubid! Bilisan niyo po! Buhay pa ang bata! Ang mga tao sa itaas ay naghagis ng lubid na nakatali sa isang matibay na kahoy, at dahan-dahan, habang ang kanyang mga braso ay nanghihina at ang kanyang binti ay nasugatan ng malalim mula sa matutulis na bato. Si Maria ay umakyat. Hakot ang sanggol na ngayon ay umiiyak ng malakas, buhay pa rin at ligtas. Nang makalabas sila sa balon, ang buong baryo ay nagpalakpakan at umiyak sa gala. Ang hangin ay puno ng mga sigaw ng pasasalama. Si Maria ay biglang nawalan ng malay. Ang kanyang katawan ay nanghina mula sa hirap at sakit. Habang ang dugo mula sa kanyang mga sugat ay tumutulo sa lupa. Dinala siya ng mga kapitbahay sa maliit na klinik ng baryo, kung saan ang doktor ay nagbigay ng first aid ng mabilis. Ang ina ng sanggol, na si Aling Nora, isang yaya na lihim na nag-alaga sa bata, ay umiiyak na nagkasalamat, yakap-yakap ang kanyang alaga. Maria, salamat. Iniligtas mo ang buhay niya. Wala akong maibabalik sa iyo. Pero si Maria, nang magising ng mahina, ay ngumiti lamang ng mahinhin. Ang kanyang mukha ay maputla ngunit puno ng kapayapaan. Wala pong anuman. Basta buhay ang bata, masaya na po ako. Hindi niya alam na ang sanggol na iyon ay si Bobby Angelo, ang tanging anak ng isang bilyonaryong nagngangalang Don Victor Ramirez. Si Don Victor ay isang matandang negosyante na may-ari ng malalaking pabrika ng tela at pagkain sa Maynila. Ngunit matagal na siyang nawala sa publiko, dahil sa isang malaking eskandalo sa kanyang pamilya na nagsimula nang mamatay ang kanyang asawa sa isang aksidente. Ang kanyang buhay ay puno ng kayamanan, mansyon sa Tagaytay, mga kotse na imported, at mga negosyo na nagdadala ng bilyon. Ngunit puno rin ng kalungkutan at pag-iisa. Si Bobby Angelo ay inilagay niya sa pangangalaga ni Aling Nora sa baryo, upang maprotektahan mula sa mga kaaway na naghahanap ng paraan upang saktan siya. Nang malaman ni Don Victor ang nangyari mula sa tawag ni Aling Nora, ang kanyang puso ay natunaw sa kwento ng katapangan ni Maria. Mula sa kanyang malaking bahay na puno ng katahimikan, siya ay nagmadali papuntang baryo, sakay ng kanyang itim na SUV,
Ang kanyang isip ay puno ng pasasalamat at kuryosidad. Nang makarating siya sa klinik, nakita niya si Maria na nakahiga sa simpleng higaan. Ang kanyang mga sugat ay bendahe na ngunit ang kanyang mukha ay puno pa rin ng sakit. Umupo siya sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay namumula sa emosyon. Ikaw ba ang nagligtas sa anak ko? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malambot ngunit malakas. Si Maria ay nagulat, hindi inaasahan na may ganitong bisita. Opo, sir. Basta po makatulong. Si Don Victor ay naiyak ng kahimik. Hawak ang kamay ni Maria. Salamat. Iniligtas mo hindi lang ang anak ko, kundi ang buong buhay ko. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang buhay ni Maria. Si Don Victor ay nagbigay ng tulong, pinagamot niya ang mga sugat niya sa pinakamahusay na hospital sa Maynila, nagbigay ng bagong damit at pagkain sa kanyang kubo, at nag-alok pa ng trabaho sa kanyang kumpanya bilang tagapamahala ng isang maliit na proyekto sa baryo. Ngunit ang tunay na kwento ay nagsisimula pa lamang. May mga lihim sa pamilya ni Don Victor na maglalagay kay Maria sa gitna ng panganib, at ang kanyang simpleng kabutihan ay susubukin ng higit pa sa kanyang inaasahan. Puno ng drama at suspense na magpapabago sa lahat. Sa hospital sa Maynila, habang nagpapagaling si Maria sa isang komportableng kwarto na puno ng bango ng sariwang bulakla at malamig na hangin mula sa aircon, nagsimulang mag-unravel ang mga lihim. Si Don Victor ay dumadalaw araw-araw, dala ang prutas at kwento mula sa kanyang buhay. Maria, ang anak ko ay ang tanging natitira sa akin. Kwento niya ng isang gabi, habang ang ilaw ng lungsod ay kumikislap sa bintana. Ang asawa ko ay namatay sa aksidente, at mula noon, nagtago ako sa mundo. Si Angelo ay inilagay ko sa baryo, para ligtas siya mula sa mga kaaway ko. Mga dating business partner na galit sa akin, dahil sa isang maling desisyon ko noon. Si Maria ay nakikinig ng kahimik, ang kanyang puso ay puno ng habag. Sir, bakit po kayo nag-iisa? Mayaman kayo, pero parang may kulang. Ngumiti si Don Victor ng malungko. Kulang ng taong tulad mo, Maria. Aong handang magsakripisyo nang walang hinihintay na kapalit. Sa mga araw na iyon, nagsimulang maging malapit sila. Parang ama at anak na matagal nang nawala sa isa't isa. Si Maria ay nagkwento tungkol sa kanyang buhay sa baryo, ang mga gabing gutom, ang mga araw na pawis, at ang kanyang pangarap na makatulong sa iba. Si Don Victor naman ay nagbigay ng payo, at unti-unting nagbukas ang kanyang puso. Ngunit hindi lahat ay masaya. Sa mansyon ni Don Victor sa Tagaytay, may isang pinsan niyang si Amon na matagal nang nag-aabang ng mana. Si Amon ay isang ambisyosong lalaki. May sariling negosyo ngunit palaging naiinggit sa kayamanan ni Don Victor. Nang malaman niya ang kwento ni Maria, nag-init ang kanyang ulo. Ano to, kuya? Isang magsasaka na biglang magiging bahagi ng pamilya. Baka gamitin ka lang niyan, sigaw niya sa telepono. Si Don Victor ay matigas. Si Maria ay nagligtas ng buhay ni Angelo. Higit pa siya sa pamilya kaysa sayo. Ramon. Sa baryo naman, bumalik si Maria pagkatapos ng isang linggo sa hospital. Ang kanyang binti ay may peklat ngunit malakas na uli. Ang buong baryo ay naghanda ng maliit na salusalo, adobo, sinigang, at bibingka na gawa sa kanilang sariling kamay. Si Aling Nora ay dala si Bobby Angelo, na ngayon ay ngumingiti ng buong buo kay Maria. Tita Maria, salamat po, sabi ng yaya, habang inilagay ang bata sa kanyang kandungan. Si Maria ay naiyak sa tuwa, hawak ang maliit na kamay ng sanggol. Basta para sayo, Angelo. Ngunit isang gabi, habang natutulog si Maria sa kanyang kubo, may kumatok sa pinto. Ito ay isang lalaking estranghero, bihis na maayos ngunit may malamig na tingin. Si Maria ba ito? May mensahe mula kay Don Victor. Kinabahan si Maria, ngunit binuksan ang sobre. Sa loob ay isang liham, Maria, ingat ka. May mga taong galit sa akin na maaring saktan ka, para makarating sa akin. Manatili ka muna sa baryo. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Hindi niya inaasahan na ang kanyang simpleng gawa ay magdadala ng panganib. Kinabukasan, dumating si Don Victor mismo sa baryo, sakay ng kanyang kotse. Maria, sumama ka sa akin sa Maynila. Doon ka muna magstay sa mansyon para ligtas ka. Nagdalawang isip si Maria. Sir, ang baryo po ang kahanan ko. Paano ang mga kapitbahay ko? Ngunit nang makita niya ang takot sa mata ni Don Victor, sumang-ayon siya. Sa mansyon, nakita niya ang mundo ng kayamanan, malalaking kwarto, swimming pool, at hardin na puno ng bulakla. Si Bobby Angelo ay naroon din, at si Maria ay naging parang pangalawang ina sa kanya, nag-aalaga at naglalalo. Ngunit ang panganib ay lumapit.
Isang gabi, habang naglalakad si Maria sa hardin, may lumapit na lalaki na may baril. Sabihin mo kay Don Victor na ibigay ang kumpanya o patay kayo. Si Maria ay natakot, ngunit sa halip na tumakbo, sumigaw siya para sa pulong. Ang mga gwardiya ay dumating, at ang lalaki ay nakatakas. Si Don Victor ay niyakap siya. Maria, pasensya na. Dahil sa akin, nasa panganib ka. Mula noon, nagdesisyon si Don Victor na harapin ang kanyang mga kaaway. Tinawag niya ang pulis at ang kanyang abogado, at unti-unting nalutas ang mga lihim. Si Ramon pala ang nasa likod ng lahat, nagplano upang agawin ang mana. Sa isang malaking pagpupulong, iniharap ni Don Victor ang ebidensya, at si Ramon ay naaresto. Si Maria ay nakatayo sa gilid, ang kanyang puso ay puno ng katarungan. Sa wakas, nag-alok si Don Victor kay Maria ng bagong buhay, bahagi ng kanyang foundation para sa mga mahihirap na baryo. Maria, ikaw ang magiging direktor. Tulungan mo ang mga katulad mo noon. Si Maria ay umiyak sa tuwa, yakap si Angelo. Ngunit ang kwento ay hindi pa tapos. May isang lihim na magkapabago ulit sa laha. Sa gitna ng kaguluhan sa mansyon, habang ang mga pulis ay nag-iimbestiga sa pagtatangkang pagsalakay, nagsimulang magbukas ang mas malalim na lihim. Si Don Victor ay umupo kay Maria sa isang kahimik na kwarto. Hawak ang isang lumang album ng litrato. Maria, may kwento ako na hindi ko pa nasasabi kahit kanino. Si Angelo ay hindi lang anak ko, siya ay apo ko rin sa isang paraan. Ang kanyang ina, ang aking anak na babae, ay namatay sa panganganak, at ang ama niya ay isang lihim na relasyon na hindi ko aprubahan. Si Maria ay nakikinig, ang kanyang mga mata ay puno ng habag. Sir, bakit po kayo nagtago ng ganito katagal? Dahil sa takot, Maria. Takot na mawala ang laha. Pero ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas na harapin ito. Sa mga araw na sumunod, nagsimulang magtrabaho si Maria sa foundation. Nagplano ng mga proyekto para sa baryo, bagong paaralan, klinik, at tubig na malinis. Ang buhay niya ay puno ng bagong layunin. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling sa simpleng buhay. Ngunit isang araw, dumating ang isang liham mula sa baryo. Ito ay mula sa isang matandang kaibigan ni Maria, na nagsasabing may isang estranghero na naghahanap sa kanya. Kinabahan si Maria, maaring kaaway pa rin ni Don Victor. Nagdesisyon siyang bumalik sa baryo ng lihim, sakay ng bus, upang alamin ang katotohanan. Doon, nakita niya ang estranghero, isang matandang babae na may mukha na pamilya. Maria, ako ang tiyahin mo. Matagal kitang hinana. Ang pamilya mo ay hindi lahat nawala sa baha. May natitira pa. Ang lihim ay nabunyag. Si Maria ay may tiyahin na nakaligtas sa baha at nagtago sa ibang probinsya. Ang tiyahin ay nagkwento ng mga alaala, nagbigay ng litrato, at nyakap si Maria ng mahigpit. Anak, buhay pa ang dugo mo. Si Maria ay umiyak, ang kanyang mundo ay lumaki bigla. Bumalik siya sa mansyon na may bagong lakas. Ibinahagi kay Don Victor ang kwento. Sir, may pamilya pa pala ako. Si Don Victor ay natuwa. Maria, ngayon mas malakas ka. Tulungan natin sila. Ngunit ang suspense ay lumakas ng may bagong banta. Si Ramon ay nakatakas mula sa kulungan at nagbabalik para sa paghihiganti. Sa isang madilim na gabi, habang naglalakad si Maria sa baryo, upang bisitahin ang tiyahin, may lumapit na anino. Ito ay si Ramon, hawak ang baril. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa akin. Si Maria ay natakot, ngunit sa halip na tumakbo, nagsalita siya ng mahinahon. Tito, ang galit ay hindi makakatulong. Bitawan mo yan. Ang kanyang boses ay puno ng kabutihan, at bigla, dumating ang mga pulis na sinundan siya mula sa mansyon. Si Ramon ay naaresto ulit, at ang kanyang plano ay nabigo. Sa wakas, nagdesisyon si Don Victor na gawing opisyal na bahagi ng pamilya si Maria, hindi bilang ampon, kundi bilang partner sa foundation. Ang baryo ay nagliwanag sa bagong proyekto, at si Maria ay naging inspirasyon. Ngunit may isang huling lihim na magkapabago sa laha. Habang ang buhay ni Maria ay nagsisimula ng maging masaya, may dumating na tawag mula sa hospital. Si Don Victor ay biglang nagkasakit. Heart attack mula sa stress ng mga pangyayari. Si Maria ay nagmadali sa kanyang tabi. Hawak ang kamay niya. Sir, huwag kayong bibitaw. Ulad ng ginawa ko para kay Angelo, lalaban tayo. Si Don Victor ay ngumiti. Maria, ikaw ang anak na hindi ko kailanman nagkaroon. Salamat sa pagligtas mo sa amin. Sa mga araw ng pagpapagaling, nabunyag ang huling lihim. Si Don Victor ay may testamento na inihahanda para kay Maria,
bahagi ng kanyang kayamanan para sa foundation. Si Ramon, mula sa kulungan, ay nagpadala ng huling banta. Ngunit si Maria ay tumayo ng matatag. Nagtrabaho kasama ang abogado upang protektahan ang lahat. Sa isang malaking pagdiriwang sa baryo, inihayag ni Don Victor ang kanyang desisyon. Si Maria ang magiging tagapamahala ng foundation. Siya ang tunay na bayani. Ang buong bayan ay umiyak sa tuwa, at si Maria ay niyakap ang kanyang tiyahin at si Angelo. Ngunit ang pinakamalaking pagsubok ay dumating nang subukan ni Ramon na magpadala ng kauhan upang saktan si Angelo. Si Maria ay nagligtas ulit, gamit ang kanyang kalino at lakas. Sa huli, natalo ang masama, at ang kabutihan ay nagtagumpay. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng pagsubo, si Maria ay nakatayo sa gitna ng baryo, puno ng bagong buhay. Ang foundation ay lumago, nagbigay ng trabaho at edukasyon sa marami. Si Don Victor ay gumaling, at sila ay naging pamilya ng buong buo. Si Maria ay ngumiti, alam na ang kanyang sakripisyo ay nagbunga ng pag-asa para sa lahat. Ang kwento niya ay kumalat sa buong Pilipinas, inspirasyon sa mga kaawa-awa na may malaking puso. Isang mainit na hapon sa tahimik na baryo,